Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga ka-coffee natin na nakikinig, nasan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee. Balik tayo dito kay Inday Sara Duterte. Sara Duterte na lang daw, wag na natin gamitin yung Inday. Itong si Sara Duterte, binabaliktad si PBBM. Si PBBM daw po, yung may plano na patalsikin siya. Aba? Anyari sa inyo? Bakit bigla si PBBM ang may plano? Di ba kayo yung nagsimula niyan? Kayo yung nagpauso ng maisog rally na yan? Ano ba yung sinisigaw sa mga maisog rally na yan? BBM, patalsikin. BBM, weak leader. BBM, bangag. Sabi pa ni Harry Roque, mag-resign na raw si PBBM dahil may incapacity yan. O sino bang nauna sa pagpapatalsik kay PBBM? Gustong-gusto nyo, tapos ngayon, babaliktarin nyo. Binabaliktad ni Sara Duterte ngayon. Ang may plano daw na patalsikin siya sa pwesto na yan, si PBBM, kung nasa tamang pag-iisip ba naman kayo, oo. Headline ng politiko. Nag-presko na naman si Inday, mahilig sa presko niyan. Point of no return, Sara Duterte says Marcos admin seeking her ouster. Biglang naging Marcos admin pa. Kung naging tapat lang ito sa bayan, itong si Sara Duterte at hindi winaldas itong confidential funds, at kahit winaldas niya yan, na ipaliwanag niya ng mainam niyan, nalusutan niya yan, hindi sana magkakaganito. Tapos ngayon, ang nag-iimbestiga sa kanya, House of Representatives, ang sinisisi niya ngayon, ay ang presidente. Tama ba yon? Ganun. From Uniteam friends to bitter enemies, Vice President Sara Duterte has accused President Ferdinand Marcos Jr. and his allies of scheming to kick her out of the office. O may scheme pa palang nagaganap. May mga plano pa pala. Napatalsikin daw siya. O likhang katang-isip lang yan ni Sara. Kaya hindi niya mapangalanan eh. Kasi ang sabi niya, di ba tinatawanan niya itong PNP at nagtataka siya sa Philippine National Police, bakit wala raw itong ideya na meron daw pong banta sa buhay niya. Paano kung gawa-gawa niya lang yan? Katang-isip niya lang yung threat na yan. Kaya hindi nakakarating sa PNP. Baka ito katang-isip niya lang din yan. Na mayroong plano na patalsikin siya para makakuha siya ng simpatya. Makakuha siya ng suporta mula sa taong bayan. Ang kanyang narrative, ang binubuo niyang narrative, mayroong nagpaplano na tanggalin siya sa pwesto. Siyempre mga DDS, utu-utu yan, maniniwala yan. Duterte admitted her relationship with Marcos has reached the breaking point as she faced oppression and nahaharas daw po siya in the hands of the administration. Wow! Isang malaking wow. Napakabait ni PBBM, oh. First few years ka-coffee ni Sara Duterte na panunungkulan, napakabait ni PBBM. Ibinigay sa kanya lahat. Yung chopper, pinagamit sa kanya yung presidential chopper para maya-maya uwi siya sa Davao. Every day, dito siya sa Manila, pasok siya, o uwi siya ng Davao. Makasama niya yung pamilya niya. Parang ginawang ano lang yan, ginawang Cubao lang yan. Kung nakatira ka sa Marikina, ginawang Cubao lang. Ibig sabihin, malapitan lang itong Davao. Humingi ng posisyon, binigay sa kanya ang Department of Education. Mga kaibigan niya na-appoint. Yung Department of Tourism Secretary, kaibigan niya yan. Marami pang iba mga kaibigan na nabigyan ng posisyon. Kung masama itong si PBBM, hindi niya bibigyan ng opportunity yung mga kaibigan ni Sara Duterte at mismong siya. Ang problema, tinulungan ka na nga, anong isinukli mo? Binastos mo ang presidente, binastos mo ang first lady, binastos mo ang gobyerno, kasi hoping sila, itong mga DDS, na mapapatalsik nila si PBBM. Tapos ngayon, binabaliktad na. Sila daw po i-oppress. Wow! Suppress and oppress, Marcos says using martial law era playbook to crush rivals, sabi ni Sara Duterte. Katang-isip niya na naman yan. Well, I believe that we reached the point of no return, she said during a press conference in Zamboanga City on Wednesday, November 27. Ngayong araw po yan, asked on whether she and Marcos could still patch things up. Wag na rin. Mga loyalista ayaw na rin. Kasi alam nilang ugali ni Sara.
Bakit makikipagkasundo pa dyan si PBBM? Ikaw ba, payag ka na makipagkasundo pa si PBBM dito kay Pusit? Dito kay Sara? Ako hindi na. Grabe ang pambibastos niyang ginawa sa gobyerno, sa administrasyon. May mga analysis nga tayo nababasa Ang sabi what if mag-text itong si Sara Duterte mag-apologize kay PBBM? Posible. Kasi wala na siyang kawala Na-corner na siya ngayon, no? May disbarment case. Ilan yan? 2 yung disbarment case. O, pinatawag ng NBI, ang DOJ, tinututukan na. Wala na. Dead end na siya dyan. So, may mga analysis tayo nababasa. Ang posibleng gawin ni Sara dyan, mag-apologize kay PBBM. Hindi ko alam kung tatanggapin ni PBBM. Pero magte-text siya. May number naman yan ng presidente. Mr. President, I would like to sincerely apologize for all the actions, mga hindi na pag-isipang actions na nakasira sa iyo at sa gobyerno. Mamaya, hindi siya seryoso dyan sa apology na yan. Feeling ko, posible yan. Yung mga analysis na yan, magsusorry, and I don't think nakatatanggapin ni PBBM. Sana wag tanggapin pag dumating sa puntong yan. It is clear na parang they are really going after me at gusto nila talaga akong tanggalin sa posisyon. Bakit nagkaganyan? Yan ang mahirap sa inyo. Hindi nyo tinitingnan ano yung naging papel ninyo, ano yung nagawa ninyo, bakit humantong sa ganyang sitwasyon. Hindi naman one way yan Two-way lagi yan. Meron kang ginawa kung bakit ganyan yung nagiging reaksyon ni Romualdez, bakit ganyan yung nagiging aksyon ng House of Representatives. May ginawa ka, may kasalanan ka. At hindi mo pwedeng i-absuelto yung sarili mo dyan. Duterte maintained the threats to her and her family are real and documented long before the tension in the lower house last weekend. Ayan na naman, mga invento niya. Totoo daw po yung banta sa kanya. Kayo nakakaalam dyan. Invento lang talaga. Kaya hindi alam ng tao yan. She also claimed that Speaker Martin Romualdez was eyeing the vice presidency but is facing opposition from fellow lawmakers. Paano magiging vice presidente si Romualdez? Akala ko ba presidente ang gusto ni Romualdez? Bakit ngayon vice-presidente na? Nag-iiba kayo ng argument dyan. Diba? Ang sinasabi nyo noon, may ambisyon itong si Romualdez na maging presidente. Tapos ngayon, iba na ang kwento ninyo. Gusto daw po maging vice-presidente. Gusto kasi mag-vice president ni Martin Romualdez. Hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at mga senador na mag-vice president si Martin Romualdez, sabi ni Sara. Paiba-iba kayo ng kwento. Hindi niya alam na ayaw daw po ng taong bayan mag-president si Martin Romualdez. Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Yun yung problema, sabi ni Sara. Huwag mo nang pakialaman siya. Huwag mo nang pakialaman si Romualdez. Kung hindi siya gusto ng taong bayan, kung hindi siya gusto ng mga kapwa niya mambabatas sa House of Representatives sa Senado, hindi mo na problema yan. Diba? Problema ni Martin Romualdez yan. Kung hindi siya mananalo, hindi problema niya yan. Ang problema mo dyan, sagutin mo yung issue sa confidential funds. Simple lang yan Ano ba yung problema dyan? Sabi ng COA, winaldas mo yung pera. Di pa sinungalingan mo yung sinasabi ng COA. Saan nyo dinala yung pera? Yun ang issue. Huwag nyo i-list yung issue dyan. The feud between Duterte and Marcos reached a fever pitch after she instructed pagtsugi daw po sa presidente si First Lady Liza Marcos and his cousin House Speaker Martin Romualdez if she were to be assassinated. Pero sabi niya, taken out of context daw yan. Hindi raw yan yung intensyon na magbanta. Taken out of context. Yan na naman kayo dyan Pag napapahamak na kayo, gagawa kayo ng diskarte para malusutan. Noon, joke lang Tapos ngayon, taken out of context. Aba naman, oo. Duterte's remarks drew the ire of the president and allies. Nagalit si PBBM dyan Sumagot si PBBM dyan Sabi niya, papatulan niya yan Even triggering an official government probe. She has already been summoned to explain the inquiry on alleged grave threats and violations of the anti-terrorism law. Bukas ka, Coffee, pinapatawag siya dyan sa NBI. Dapat pumunta siya dyan. Dyan magkaalaman. Sige,
I-justify mo yung sarili mo, patunayan mo. Kasi proud pa siya, abogado daw siya eh. Alam niya ang actionable at hindi. In short, hindi niya gagawin yung pagbabanta kay PBBM kung sa tingin niya mapapahamak siya. Palusot na lang yan. Bakit niya sinapak yung sheriff? Di ba sa Davao? Bakit niya sinapak yan? Mapapahamak siya dyan eh. Tama yung pinupunto ni PBBM dyan eh. Kung ordinaryong tao, anong kalaban-laban sa'yo niyan? Kasi presidente, kaya mong pagbantaan eh. Ano pa kung ordinaryong opisyal ka, ordinaryong tao ka? Wala kang lusot dyan. O, yung sheriff na sinapak niya. Anong kalaban-laban ng sheriff na yun? Ihawak nila ang Davao. Hawak ng tatay niya ang Davao. Diba? Oh, wala siyang kawala dyan, oh. May resibo pa rin yan. Tandaan nyo yan? Nasa kanilang batas. Sila kasi ang batas. Walang rule of law dyan. Walang due process. Si Digong, hindi na binigyan ng pagkakataon yung mga suspect, tsugiin nyo na yan. Itong si Sara. Tignan mo yung matanda, oh. Kawawa yung matanda, oh. Anong kalaban-laban ng matanda na yan? Hinawakan ng security niya. Oh. Kikita nyo yan? Yung mga naka-brown? Hinawakan ng security niya. Papalag ba yan? Sasaktan niya, gagantihan niya si Sara Duterte. Hindi niya gagawin yan. Hindi lalo siyang napahamak. Tingnan mo, ang lalaki ng katawan na nakapalibot dyan sa matanda. At hinawakan, kwinelyuhan ni Sara Duterte yang matanda at sinapak. Oh. Magaling magmura, magaling magmanakit. Ano ba yan? Anong klaseng presidente yan? Kung magiging presidente ha, vice-presidente pala ngayon. Davao Mayor Duterte punches sheriff over demolition of shanties. An incensed, galit na galit, Mayor Sara Duterte punched not once but 4 times. Grabe to ha. Ngayon ko lang nalaman, 4 na beses pala ha. A court sheriff for insisting on demolishing houses inside a contested property in Barangay Soliman, dyan po sa Agdao District ng Davao. Ito pong kaawawang matanda, si Sheriff Abe Andres, was initially hit in the left eye and was explaining to Duterte that he was just implementing a court order when the mayor threw 2 more punches that landed on his face. Biruin mo naman yung babae na yan, oo. Walang galang. Imaginein mo, tatay mo yung sinapak. Imaginein mo, tsuhin mo yan, kapatid mo yan, o kamag-anak, o kahit kaibigan, o kapitbahay mo kung hindi ka manggagalaiti sa babae na yan. Walang kalaban-laban, no? Kinorner ng kanyang security, hinawakan, kwinelyuhan, pinagsasapak 4 na beses. Tama ba yan? Yes, posible na nagkamali yung sheriff. Walang malasakit yung sheriff kasi ini-implement yung kautusan ng korte na i-demolish yung mga informal settlers. Posible. Ma-judge mo siya na wala siyang malasakit doon sa mga apektadong pamilya. Pero hindi mo dapat sinaktan yan. Di ba? Kaya kung nagawa niya kay PBBM, magbanta, pwede niyang gawin sa ordinaryong tao and proven and tested yan sa ginawa niya sa sheriff. Wala kang kalusot-lusot dyan. Nako, pag ito naging presidente, mas lalo na. Diba? Mas matindi pa ang kaya nitong gawin sa mga ordinaryong Pilipino. O siya, anong sa inyo dyan, ka-coffee? I-komento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon. Dapat bang tanggapin ni PBBM if ever mag-apologize itong si Duterte, itong si Sara sa kanya, kay PBBM? Ako, sana wag at sana wag bigyan ng chance. Kung ano yung ongoing investigasyon yan, ma-disbar siya dyan, makasuhan, makulong, ipagpatuloy lang. Kasi kailangan nila masampulan. Kasi kung hindi, walang tigil yung mga yan. Wala nang paggalang, wala nang pagrespeto. Gawin mo sa ibang bansa yan. Sige, nagbabasa nga ako ng mga comment section eh. Sabi ng mga netizens, masyado kasing maluwag dyan sa Pilipinas eh. Gawin mo sa ibang bansa yan, pagbantaan mo yung leader nila. Kung hindi ka makulong agad-agad dyan. Diba? Walang galang eh. O siya, anong komento nyo dyan, ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee.
O nasa Facebook po kayo, di pa po kayo naka-like and follow sa Facebook page, pasuhin na lang ka-coffee, like and follow. YouTube, click lang po na subscribe at hit na rin po yung notification icon para kayo updated sa ating mga bagong upload. O siya ako'y magpapaalam muna, maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig at ang kapitayan. Bye-bye everyone.